Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Nakarinig ka na ba ng mga kwento tungkol sa mga batang multo? Sa opisina man o ospital hanggang sa mga eskwelahan, naging laman na ito ng ating mga kwentuhan. Minulto ka na rin ba ng isang bata? Magandang gabi. Ako, si Lady Gracia, at ito ang Liham ng Gabi. Noong unang panahon, pinadala sa isang liblib na seminaryo ang binatang si Diego upang maging ganap na pari. Iba't ibang mga kwentong katatakutan ang nasagap niya mula sa mga kasamahan nitong seminarista sa unang gabi pa lang niya roon. Ang krus daw na nakasabit sa pintuan ng katiwala ng seminaryo, bumabaliktad daw mag-isa tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw. Meron din daw paring pugot ang ulo na nasa kumpisalan. Pero namumukod tangi ang kwento ng batang lalaki na nakaupo sa altar. Tuwing hating gabi raw, makikita ang batang lalaking nakaupo sa altar habang tumatawang mag-isa. Nakasuot daw ito ng abito bilang pang-aasar sa mga seminarista. Ayon din sa mga kwento, ang batang lalaki na iyon ay anak ng isang tumiwalag na pari. Ayon pa sa iba, pinatay ng mga deboto ang batang lalaki dahil bunga raw ito ng pagkakasala ng pari. Sabi nga rin ng iba, sa mismong altar daw pinatay ang batang lalaki. Kaya hindi natahimik ang kaluluwa nito. Hindi na ito nakaalis sa seminaryo at nanatiling nakaupo sa altar. Sa una ay hindi naman iyon pinaniniwalaan ni Diego. Hanggang isang gabi, siya na mismo ang nakaranas na makaharap ang tumatawang batang lalaki na nakaupo sa altar. Hindi makatulog si Diego. Pabaling-baling siya sa kanyang higaan. Para siyang sinusunog sa sobrang init. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Para bang pilit siyang pinapabangon sa kanyang higaan para umalis sa kwarto na iyon. Naisipan niyang tumungo sa kusina para uminom ng malamig na tubig. Pero bago pa man ito makarating sa kusina, narinig na nito ang napakatinis at nakakainsultong tawa ng isang batang lalaki. Napaisip si Diego. Iyon na nga kaya ang batang lalaki na nakaupo sa altar? Inalam ni Diego ang katotohanan. Dahan-dahan itong naglakad patungo sa altar at doon nga niya nakita ang isang batang lalaki na tumatawa. Nakatalikod ito kay Diego at panay ang turo sa malaking krus. Tila pinagtatawanan at inaasar nito ang krus. Hanggang sa unti-unting humarap ang batang lalaki kay Diego. Hindi nakagalaw si Diego nang tumitig sa kanya ang batang lalaki. Si Diego naman ang itinuro nito at saka nilakasan pa ang tawa.
Biglang bumaba sa altar ang batang lalaki at saka tumakbo papalapit kay Diego. Doon pa lang nakabawi sa ulirat si Diego. Mabilis itong tumakbo pabalik sa kanyang kwarto. Pagsampa ni Diego sa kama, agad itong nagtalukbong ng kumot at saka nagdasal ng Ama Namin. Maya-maya pa'y may naramdaman siyang maliliit at malamig na mga kamay na yumakap sa kanyang leeg. Paglingon ni Diego, nakita niya ang tumatawang batang lalaki na ginagaya ang kanyang pagdarasal. Liham ng gabi. Siguro naman minsan, nakarinig na kayo ng kwento tungkol sa mga batang ginagawang alay ang dugo sa mga tulay. Ang dugo raw kasi ng mga bata, kayang mapatibay ang tulay. Ilang dekada na ang nakakaraan na maganap ang kwentong ito. Wala pang social media at bihira pa ang may radyo at telebisyon. Ang mga bata ay madalas makikita sa labas ng kanilang mga bahay habang naglalaro ng text, holen, pogs at mga manika. Kabilang na si Nene. Palaging nakasuot ng pulang sombrero at pulang tsinelas, si Nene. Palagi rin itong may bitbit na pulang payong. Paborito kasi nito ang kulay pula, tulad ng dugo. Kaya nga ang manika nito, pininturahan niya ng kulay pula ang mukha. Bitbit niya ang manikang iyon sa huling araw ng kanyang buhay. Isang hapon, naglalakad si Nene papunta sa bahay ng kanyang kalaro nang harangin siya ng kanyang sugarol at lasinggerong tatay. "Nene anak, halika. Samahan mo muna si tatay sa trabaho ha. Pagkatapos, bibilhan kita ng pulang bestida." Nakangiting paanyaya ng tatay ni Nene sa kanya. Mabilis na nagtiwala si Nene at hinawakan nito ang kamay ng kanyang tatay patungo sa trabaho nito sa gilid ng itinatayong tulay. Iyon na ang huling beses na nakita si Nene. Iyon din ang araw na nagsimulang mabuo ang pinakamahabang tulay sa kanilang lugar. Iyon din ang simula ng kababalaghan sa tulay na iyon makalipas ang ilang dekada. Taong kasalukuyan, matibay pa rin ang tulay. Kahit ilang lindol, bagyo at naglalakihang mga sasakyan na ang dumaan, nanatiling matatag ang tulay. Hula ng karamihan, pinatibay ito ng dugo ng isang inosenteng bata. Kwentong barbero para sa ilan, pero ang tricycle driver na si Cardo naniniwalang may kababalaghan sa tulay na iyon. Isang gabi, pagkatapos nitong maghatid ng pasahero sa kabilang bayan, napadaan ito sa nasabing tulay. Nasa kalagitnaan pa lang ito ng tulay nang biglang huminto at masira ang kanyang tricycle. Kahit anong pihit nito, hindi niya mapaandar ang tricycle. Maya-maya pa'y nakarinig na si Cardo ng iyak ng isang batang babae sa loob ng kanyang tricycle. Kinilabutan siya. Wala naman siyang pasahero nung mga oras na iyon.
Dahan-dahang sumilip si Cardo sa loob ng tricycle at doon niya nakita ang batang babae na nakasuot ng pulang sombrero, pulang tsinelas, at may bitbit na pulang payong at manikang pula ang mukha. "Bata, sino ka? Asan ang magulang mo? Bakit ka nakasakay sa tricycle ko?" Sunod-sunod na tanong ni Cardo. "Nene ang pangalan ko. Binenta ako ng sugarol kong tatay para sa dugo ko." Umiiyak na sumbong ng batang babae. Kinabahan si Cardo. Naalala niya ang kwento ng kanyang lola tungkol sa kapitbahay nilang bata na may pangalang Nene. Mahilig daw ito sa kulay pula. Ilang dekada na rin itong nawawala. Ayon sa sabi-sabi, inalay na daw ito sa tulay. "Kuya, pagod na po akong bitbitin ang buong tulay. Baka naman pwedeng tulungan mo ko." Nagsusumamong sambit ng batang babae sabay hawak sa kamay ni Cardo. Bago pa man makasagot si Cardo, nakita na nito ang mukha ng batang babae. Mamutla na parabang inubos na ang lahat ng dugo nito sa katawan. May malaking hiwa ito sa leeg na akala mo manok na kinuhanan ng dugo. Maya-maya pa'y biglang umandar ng mag-isa ang tricycle. Nawala ng kontrol si Cardo. Agad na dumiretso ang tricycle pababa sa tulay, patungo sa pinakamalalim na parte ng ilog. Mula noon, kasama na ng kaluluwa ni Nene si Cardo. Mula noon, nag-aabang na sila ng mga panibagong biktima na tutulong sa kanila para buhatin at patibayin ng tulay. Napapalibutan ng mga masasaya at inosenteng mga bata ang eskwelahan. Pero napapalibutan din ito ng mga kaluluwa ng mga batang mabilis na nawala sa mundong ito at naghahanap pa rin ng makakalaro. Si Jose, isang security guard sa isang abandonadong eskwelahan. Ilang araw na lamang at gigibain na ang eskwelahan para mapatuyuan ng mall. Lubhang nalungkot si Jose. Doon kasi siya nag-aral noon. Doon din nag-aral ang nag-iisa nitong anak na sa kasamaang palad ay maagang namatay. Isang gabi, habang nasa guardhouse si Jose, may kumalampag sa kanyang pintuan. Mabilis niyang binuksan ang pinto. At sa tulong ng maliwanag at bilog na buwan, natanaw niya ang isang batang lalaki na patakbong pumasok sa loob ng isang classroom. Sinundan ni Jose ang batang lalaki. Pagpasok niya sa classroom, nakita nito ang batang lalaki na nakatulala habang nakaharap sa blackboard. Nakasuot ito ng itim na t-shirt na may drawing na robot. "Bata, anong ginagawa mo rito? Gabi na, baka hinahanap ka na ng mga magulang mo." Nag-aalalang sambit ni Jose. Tumango naman ang batang lalaki. "Opo kuya, matagal na akong hinahanap ng mga magulang ko." Makahulugang sagot ng batang lalaki at saka nakangiti itong humarap kay Jose.
Kuya? Gusto mo bang maglaro tayo? Tagu-taguan. Ikaw ang taya. Hanapin mo ko. Masayang alok ng batang lalaki. Hindi maintindihan ni Jose kung bakit para siyang nababato-balani sa batang lalaki. Napasunod siya nito para maglaro sila ng bahay. Maglaro ng tagu-taguan. Humarap si Jose sa blackboard at saka mabagal na nagbilang. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Wala sa likod, wala sa harap. Pagbilang ng 10, nakatago na kayo. 1, 2, 3. Tinapos ni Jose ang pagbibilang hanggang 10. Paglingon nito, wala na sa paligid ang batang lalaki. Inumpisahan na ni Jose na hanapin ito. Gamit ang flashlight, kung saan-saang classroom pumasok si Jose. At sa bawat classroom na yon, nakita niya ang iba't ibang mga multo na madalas nilang pinagkukwentuhan nung nag-aaral pa siya roon. Merong white lady na nakalutang at umiiyak ng dugo. Merong mga kaluluwa ng mga namayapang guro na sumisigaw habang nagmumura. Meron ding mga sundalong Hapon na nagpupulong-pulong habang hawak ang kanilang mga duguang bayoneta. Gusto nang tumakbo palayo ni Jose. Ayaw na nitong makipaglaro ng tagu-taguan sa batang lalaki. Pero narinig nitong sumitsit sa kanya ang batang lalaki sa loob ng dating library. Sinundan ni Jose ang batang lalaki sa loob ng library. Pero pagpasok niya roon, biglang nawala ang batang lalaki. Maya-maya pa'y nakarinig siya ng mga katok sa cabinet na nakadikit sa sulok. Lumapit doon si Jose at pinakinggang mabuti kung doon ba talaga galing ang mga katok. Tama siya. Doon nga. Iniatras ni Jose ang cabinet. Nahirapan siya dahil sa bigat. Pinamamahayan na rin ito ng mga anay. Nang mayatras na niya ang cabinet, nawasak ang mga tabla ng sahig dahil na rin sa mga anay. Doon na nito napansin na merong madilim at maalikabok na espasyo sa sahig. Tila may bumubulong kay Jose na hukayin ang espasyong iyon. Hinalukay niya gamit ang kanyang mga kamay ang espasyong iyon hanggang sa tumambad sa kanya ang isang kalansay ng isang maliit na bata. Nakasuot ito ng itim na t-shirt na may drawing na robot. Kuya, ang galing! Nahanap mo ako! Humahagik-gik na bulong ng batang lalaki kay Jose. Liham ng gabi. Liham ng gabi.